Yes, good day to you guys and welcome to another episode. Here in this podcast, we will talk about life, business, career, success, and principles in life that you can use to actually manifest and create the life that you want. Pero ngayon guys, medyo iba yung topic natin. Kasi normally sa Principles by MJ Lopez, we talk about business, life, leadership. But in this episode, we will talk about menswear. Classic menswear, fashion, and style. Grabe yung mga kasama ko ngayon guys. Super excited because kasama ko ngayon, number one, isa sa mga kaibigan natin na multi-talented. He owns multiple business. He is successful in multiple fields. Content creation, trading, building businesses, and more importantly, napaka matulungin. And syempre, kasama rin natin ngayon, isa sa pinakahinahangaan ko pagdating sa classic menswear, isa sa iniidolo natin pagdating sa pananamit, and more importantly, siya ang founder ng Common Suits Manila. So kung mapapansin nyo, yung mga bespoke na suit natin, siya yung gumagawa lahat nun. No? So itong taon to, grabe, kilalang kilala nito, katawan ko, isang tingin pa lang sa akin, alam na niya pag namayat ako or what. And grabe rin yung passion niya pagdating sa menswear. And we will ask them about their opinions. Paano ba manamit yung mga lalaki ngayon, yung mga kabataan ngayon, at paano ba dapat, or ano ba yung idea nila when it comes to silent luxury? So again, welcome to our podcast. Anyway, welcome muna natin si Coach Marvin Fabis. Hi, and of guys. course, Mr. Ryan Chua, founder of Common Suits. So now, unang tanong ko lang sa inyo, no? Nagkakamali yung karamihan pagdating sa fashion and style. So what are your comments about the difference of fashion and style? So I think it's really more of like self-character, I think, when it comes to your own fashion, own style. Everyone would have their own personal take into how they want to be perceived, kung ano yung gusto nilang look, right? So I think it's really more of like self-taste. You can do an upscale, like tailoring. Some would prefer a more, how do you say this, more casual, more formal. So even in the tailoring industry, no, merong mas casual, meron mas formal. So, it's really more for us to be able to really showcase kung ano ba talagang personality nila based from the suits or the fashion that they wear. So, for me, it's really more of like matching the person's personality or character on how you perceive yourself and how you want to be perceived. Do you think the career choice, the character, the personality, nakaka-apekto ba yun sa choice natin pagdating sa style natin? I think yes, actually. When it comes to kasi personality, when it comes to career, definitely it will affect how you dress up, right? Because, for example, for us, we cater to a lot of professionals from the finance, from the law industry. So, meron siyang certain characteristic na gustong i-perceive, right? For example, lawyers wants to be looked as if they were a bit more professional, so they dress up a bit more on the professional side. So, when it comes to wearing their suits, they go for something that is a bit more safe, like gray, navies, which people would perceive them to be a bit more professional nga, or more formal, as compared to some business people na wear suits on a casual basis. They would go for something like a sports jacket or more like a linen suit that they could really wear day to day. So it really depends on their character, at the same time their profession. Kasi yun nga, may pinagbabagayan naman yung style kung nasan ka at saka ano yung ginagawa mo. How about you, bro? Ano ba yung style mo? Kasi nung na-meet kita talaga, grabe. Litaw na litaw yung branding. Kasi sumasayaw ka rin. Oo. So, ano yung style mo? Tapos ano yung naging influence mo doon? Siguro ako, yung style ko is depende ko saan ako pupunta. And kung sino yung mga tao na makakasama ko dun sa, let's say, sa event. Kung mga normalan lang, let's say, kunyari, pupunta ako sa isang event na medyo hype naman siya, no? And let's say, marami akong mga kaibigan, marami nakakakilala sa akin. Of course, yung mga damitan ko doon, shirt lang, simple shirt lang, pero branded siya. Kumbaga, pinapakita ko na okay, simple ako manamit, pero hindi simple yung mga suot ko. Parang ganun yung style. Meron naman akong pinupuntahan na kailangan naman na medyo malalaki yung mga nakalagay na brand. So, depende ko saan ako pupunta eh.
And yun nga, depende pa rin kung let's say mga event yan na formal, iba rin Marvin yung makikita nyo doon. So, depende kung sino yung pupuntahan ko, Okay. depende kung anong event, kung party ba yan, kung formal event, or magtotalk ba ako, mag-speech ba ako, or Gets. haharap ba ako sa camera. So, depende. Pero ang pinaka-importante sa akin, yung comfortable ako. Yung Okay. makakagalaw ako. Like, let's say, ano yan, something na after nung event, merong sayawan. So, gusto ko yung suot ko nun is Makakasayaw medyo ka. makakasayaw ako, makaka-vibe ako. And kahit sa mga formal event, gusto ko pa rin na nakakagalaw ako. That's why ang ganda nga nung mga, yung kay Ryan eh. Kumbaga, pwede akong umattend sa event na formal, pero kahit naman formal yan, mamaya may after party yan eh. Yes. Hindi na ako magpapalit because I can move ng maluwag or comfortable. Exactly. Is it your branding or is just that sa pakikisama na okay, hype kayong lahat, hype ako ngayon, formal tayo, formal ako ngayon? Parang tao na rin kasi yung nag-brand sa akin eh. More on hindi ko naman siya talaga, okay, ito yung suot ko. Pero tuwing pumupunta ako sa event, parang sa comments na rin nila eh. Doon na siya lumalabas eh. Sir Mars, ang ganda, parang ang ayos mo manamit. Parang ang ganda ng mo, damit mo, ganyan. Na hindi naman, parang palagi ko siyang naririnig. So, parang tinitingnan ko yung sarili ko, parang okay naman. Basta ako comfortable ako, mukha naman Yun yung ako natural. maayos. Yun yung natural. Oh, and nasanay na ako sa mga brand na damit na, of course, branded kasi yun naman talaga yung quality. Alam mo yun, yung kahit shirt lang siya, basta kahit mahal siya, pero comfortable and yung quality niya, maganda suotin, maganda sa itsura, okay na ako. I wanna dive into that, no? Marami ako naririnig, marami ako nakikita, marami ako nabasa, based on my own personal experiences din na there are customers who would buy for quality. Yes. But there are customers who will buy for the brand recognition. What's your opinion on that? Ako kasi, syempre, number one sa akin yung quality. Okay, yun nga, yung comfortable akong suotin siya. And nagkakataon na yung mga may quality, yun yung mga may brand. Kasi parang doon siya pumapasok eh. The reason why I'm buying yung mga expensive na mga kahit shirt lang or damit or pants kasi siya yung comfortable sa akin. And alam ko na okay lang siya na ulit-ulitin kasi parang hindi siya mabilis masira eh. Yung iba kasi, yes, makakamura ka nga, pero mga ilang laba lang bro, ano na eh. 'Di ba? Hindi mo na siya magamit ng maayos or nagsishrink yung tela niya. So, mas gusto ko na okay, akala mo nakamura ka dito, pero ang totoo, hindi. Dahil bibili ka ng bibili, dahil nga lagi siyang mabilis masira or makumupas. Unlike dun sa mga branded, wherein ito yung mga mahal. Pwede siyang paulit-ulit kasi nga quality siya. Parang medyo kakambal niya na yun eh. For me, yun lang yun yung sa akin. Well, I agree with the quality statement naman talaga. It's just that yun nga, parang there are different brands that they want to depict different things, right? So, for example, the likes of Uniqlo. Uniqlo, they're branded as abot kaya pero magandang quality. Pero there are brands such as yun nga, Loro Piana that is branded also, pero mas gusto nila, mas upscale yung quality on top of being, affordable. So, to your statement, I agree na there are certain brands that would really depict quality as quality, pero yun nga, may sarili ring standard kada brand. Yes. So, I wouldn't say na may bad quality, there is just something really better. I wanna dive into the notion of people are just buying it for the sake of the brand. Kasi di ba, may makikita ka na ang lalaki ng buhaya. May makikita ka naman na maliit lang yung buhaya. May makikita ka ng t-shirt ng LV na ang lalaki ng LV. Meron din namang maliliit. And then there are brands like Xenia or Loro Piana na walang branding pero mas mahal. Knowing that they are now one of the owners of those brands na nabanggit ko, na malalaking brand, si Loro Piana yun. And yet, this bigger thing, hindi nagpapakita ng brand. So, the question is, well, based on my experience, it's a yes, pero I wanna ask you, do you think that there are people who buys this really expensive clothes for the sake of showing people na kaya ko? Well, sige, una na ako dyan. Definitely, may mga taong ganun. Nabibili nila yung brand. Number one, gumastos sila ng mahal dyan. So, gusto nilang makita rin ng mga tao na, oops, branded yung suot ko, LV ang suot ko, or Balenciaga ang suot ko. And nung nagsisimula pa lang ako, like sa business, nung mga unang kumikita-kita na ako,
ako mismo, excited akong bumili ng mga branded na mga shirts. And dahil bumili nga ako ng 40,000, 50,000 isang t-shirt, ayoko naman nung hindi siya kita. Sana na lang ako, ayoko magbanggit ng brand. Diba? So gusto ko naman kahit papaano makita naman yung brand na okay, naka-LV ako, naka-Balenciaga ako. Nung nagsisimula pa lang ako. And bakit? Anong reason? Yung iba, number one, of course gusto nila ring iyabang yan eh. Binili nila. Pangalawa, parang statement yun eh. Let's say meron akong kakausapin ng mga tao, business, kumbaga sa business din na imimit ko, kumbaga gusto ko din makita na okay, hindi rin naman ako basta-basta. Kumbaga hindi ko na kailangan sabihin na kumikita ako. Sa suot ko pa lang, alam na nila na okay, I'm earning and nakakadagdag din siya ng points sa image eh, and sa trust ng tao. Let's say, meron kang nagsisimula pa lang ako sa businesses, syempre kumakausap ako ng tao, nababawasan yung pagod ko na i-build up pa yung sarili ko kung kumikita ako o hindi. Kasi sa suot ko pa lang, pansin mo na. So, yun. Pwedeng niyayabang or pwedeng ginagamit sa business, sa image. So, maraming factor. Kanina, nabanggit mo na quality ka na. So, ibig sabihin ba nito, bro, nung nagsisimula ka, gusto ko branded para ipakita. Pero ngayon, na nasa mas mataas na level ka na. Alam naman natin yan, bro. Nasa mas mataas na level ka na sa finances mo. Ang iniisip mo na is the quality of the brand. Tama ba? Yes, quality and yung komportable. Okay, so ibig sabihin, hindi ko nilalahat hindi ko generalize, pero based on your experience, parang, okay, nagsisimula ako, I wanna show people that I can buy. Until dumating sa point na Marvin Pavis ka na, hindi ko na kailangan yung brand. Basta gusto ko lang siya, kasi quality siya. Yes. Tama ba? Ikaw na, what's your opinion on that? Yung, about it. Actually, based from, his statement, I agree rin. Kasi yun nga, parang, when it comes to knowing quality, hindi naman siya basta-basta na nahipo ko, okay, malambot, okay na to. Right? It's something that you really try to understand further and deeper, right? Kasi there are certain brands na, yun nga, goes into the finer details. For example, Loro Piana, they would go to, they would technically partner up with mills from Mongolia, from Italy, to actually get the best, fabric, get the best produce, right, to make the best, fabrics. So yung mga ganito, it requires a deeper sense of knowledge, which people don't really see yet when they start out, right? Kasi syempre, kailangan ma-experience ano ba talaga yung magandang quality and yung hindi. Just like me, myself, I also started, when it comes to suiting, I also started somewhere in the mas entry-level range. I wouldn't just say the brand, pero before 5 years ago, I started with the entry-level range. Kasi gusto ko lang, I just wanna look good, right? Pero, yun nga, moving forward and, getting into the process, getting to deeper, knowing the brand further, and you get to, know the nitty-gritty things, doon ma-realize na, there is something that is a bit more upscale. There is something more to what this has to offer. You have to start somewhere in order for you to know more. Yeah. So, I definitely agree with your statement na kailangan mag-umpisa tayo sa something before we know more. Yes. Right? Hindi naman pwedeng 100% ka na agad first time. First try or first time, right? It's a progression, I think, through, career. I think sama-sama na lahat eh. Yeah. Sa career mo, sa buying ability, sa financials, I think the higher skill that you get, you would want to get more, right? Yes. It's never enough. I'm sure even sa business, sa kahit anong bagay, it's never enough. So I think through the experience, we get to learn more, deep dive more, and want more. In addition dun sa sinabi ni Ryan kanina, so let's say yung sample yung ako, nag-start ako sa gusto ko muna na nakikita yung brand, and then nung na-feel ko na yung maganda yung quality ng mga mamahaling mga damit, gusto ko na puros palagi yon. And then ang next step naman doon is inaaral mo na, let's say yung mga natututunan natin kay Ryan ngayon about sa suit, hindi ko siya alam pero ang sarap ng feeling na parang mas nagiging knowledgeable ka na dun sa mga sinusuot mo na talaga. Hindi lang pala yung quality, pwede pa lang yung medyo naka-customize pa sa forma ng katawan mo. So, medyo tumataas na naman yung level nung parang standard mo. Yun. Ako kasi bro, nung una, like, ako sa menswear and then sa watches, ang dami ko ng realization
Kasi talaga, pag sinabing watch, Rolex, di ba? Pero pag tinignan mo naman yung pricing ng Rolex, hindi siya yung pinakamahal. Tapos pag inaral mo siya, hindi siya high horology, wala siyang masyadong complications, hindi masyadong technical yung gawa, yung mga material na ginamit. Pero grabe yung hype. Nung na-realize ko, nag-research ako, si Rolex pala nandito, meron pang kasunod. Meron pang mga Patek Philippe, Vacheron Constantin na pag binili mo yung 2 million nilang relo, mukhang tigto 2,000 eh. Not literally kasi maganda yung polishing niya, maganda siya. Pero parang yung design, parang ang simple. Meron pa palang tinatawag bro na silent luxury na sa sobrang yaman mo, ayaw mo nang ma-perceive ka na mayaman ka. Kasi ang gusto mo na lang quality na damit. So parang naisip ko, yun yung next level. Yun yung tinatawag nila ngayon na old money. Yung mga ganun ngayon. Na which is parang na-realize ko na habang tumatagal pala, kagaya ngayon, kakabili ko lang ng Rolex. Pero nawala yung craving ko sa Rolex bro. May isa ako, inaraw-araw ko siya, parang ayoko na ng Rolex, parang okay na ako dito. Dati taing-tai ako na bumili ng maraming Daytona, bumili ng maraming Submariner, bumili ng lahat ng Rolex gusto ko. Nung nagkaroon ako ng isa, parang gusto ko mag-JLC, gusto ko mag-Cartier, gusto ko yung mga brands na medyo mas mahal pero hindi kilala, hindi hype, parang ganon. Well, kilala ng mga watch collectors. So, the idea is this, di ba ikaw sanay ka sa branded? I wanna ask you, kasi may tanong din ako sa kanya, pero I wanna ask you specifically about this question. Na siya kasi, matagal na siya into suits, kasi siya nga yung founder nito eh. So mas matagal siya sa atin, siya yung nauna sa atin dito. Correct. So tatanungin ko rin siya paano siya napunta dito. Pero bro, knowing na sa aming dalawa, tingin ko ikaw yung mas maraming sapatos na hype, mas maraming damit na talagang branded. Ewan ko feeling ko lang. Knowing us, for sure, ikaw yung talagang maraming Balenciaga, maraming LV, maraming Dior. Tas ngayon, nandito tayo, first fitting mo pa lang eh. So, it's like, dive mo pa lang dito sa journey ng bespoke tailoring eh. So, how's the feeling na this time, you're not showing any brand, pero everything is customized for you? For me, unang-una, masarap siya sa feeling. Kasi hindi lang sa komportable yung susuotin ko. At the same time, yung level nung brand na yan is for me, mas higher pa. Kumbaga para akong another level na naman ng branding. Kung ito sila Balenciaga, ito sila parang for me, okay, ibang level naman. Hindi siya kita masyado, pero parang I feel good. At saka alam siya nung mga mas andun din sa taas. Exactly. Gets mo? Kumbaga hindi ko na kailangan sabihin, pero pagka kilala nila or nakikita nila yung quality ng damit, hindi ko na kailangan magsalita or magpakita ng any brand. Alam na nila na, teka, hindi biro yung suot nito ni Marvin. Yeah. Diba? Parang tinan mo si Ryan, pag tinignan mo siya at alam mo na, okay, ang mahal-mahal naman ni Ryan. Parang when you know, you know. Actually, doon ako na-attract bro. Kasi nung papunta pa lang din ako dito, nag-research ako about bespoke tailoring. Siyempre, ang dami kong kausap. Ang una kong tinitingnan, yung nag-aalok sa akin. Yes. Kasi pinuntahan ko siya, pagtingin ko, mukhang expensive. Yes. Pagtingin ko, wala namang nakalagay na brand, wala namang... Pero, ang mahal tingnan. Hanggang sa, ni-research ko, ito pala yung next level mayaman. Mukhang maganda yung craftsmanship niya. Mukhang mahal, pero walang nagmumurang logo. Yes. Pero mukha siyang mahal. So, the question is, paano ka naman napunta sa ganito, sa suit? To be honest, ako kasi, how I started out with this is upon graduating, actually, university, college. Diba? So, no college, t-shirt, shorts, ganoon naman yung pormahan doon eh. I mean, chill lang, casual lang. Upon graduating, syempre, well, alam mo yan, adulting na, di ba? You wanna dress better. So, nag-research rin ako. Right? So, I was able to go through a lot of research. Nag-check ako kung ano pa talaga yung mas appropriate style for a corporate environment. Kasi that time, pumapasok ko sa corporate. So, hindi ko akalain na pati sa corporate wala, casual lang sila. But anyway, doon ko nalaman na how will a suit should actually fit. Right? So, I did my research. I went in-depth into it. Plus, I found out about bespoke tailoring. Right? So, doon talaga nag-umpisa. Kasi I was really looking for a suit that I could wear for work. Tapos, doon ko nalaman na ang suit for work pala, may iba-ibang klase pa. Tapos, how do you get it? May ready to wear, may made to order, may made to measure, may bespoke. And of course, being, I think, medyo purist, no? Na gusto ko talaga yung best na yung kunin ko. Then doon talaga ako nag-research kung ano ba yung best way to be able to get a suit for myself. Doon ko na-realize na
in the Philippines, yun nga, wala rin nga masyadong suppliers, hindi ganun ka-available. So that's why I went to Singapore also to search for partners na potential na gumawa ng suit for me. At the same time, someone who I can, bring into the Philippines to share this type of craftsmanship. Kaya hindi siya ganun kakilala sa Philippines kasi hindi nga rin marami. At saka, yun nga, hindi rin marami nagsusuit kasi mainit. But when I realized bakit sa Singapore kaya nila mag-suit, but sa Singapore kaya nila mag-suit kahit mainit. Yes. Right? So that's when I realized na even the craftsmanship, even the the tailoring techniques matter when it comes to wearing suits, because you want to be comfortable with what you wear, just like what you said, and what defines quality, diba? Quality, isang part na yun is comfort, diba? So quality is also comfort is also quality. So I think that's where it really all started, and that's how I deep dived into it, delved into it, studied it talaga, and became a nerd about it. Tapos yun, naging hilig ko na lang rin siya from there on. Kasi when I figured out na pwede pala siyang suotin as a day-to-day fashion, then why not? So doon talaga nag-umpisa. Out of, really maturing, I think adulting, maturing, dressing up to my age and to the profession that I want to be in. Realizing na it's more than just a navy suit. There are more to just one navy suit. So speaking of adulting, sabi mo kanina, nung nag-mature na tayo mag-isip, we wanna dress better. Pero sa trend kasi ngayon, parang hindi ganun yung nangyayari in general. I'm a huge fan of Jordan Peterson. Hindi ko alam kung binabasa niyo yung libro niya or pinapakinggan niyo siya. Siya yung laging nakasuit, tapos sobrang matalino, Harvard professor. No bullshits, pag political yung topic, talagang grabe. Pero isa rin siya sa mga supporters ng men's empowerment. Na pag nag-seminar siya, na-impluwensyahan niya yung mga tao na kahit bata yung uma-attend, lahat nakasuit. At may sinabi siya, ang sabi niya, ang mga adults daw ngayon, kung manamit, parang 11 years old. Parang nagiging trend na natin na normal na magdadamit ka ng sobrang mukhang bata. Which is para sa kanya, hindi daw okay. Kasi sa atin, there's value in, dressing well eh. Yun yung yung opinion niyo doon kasi baka makatulong sa audience. Like for me, dressing well, nakatulong sa career ko, nakatulong sa branding ko, nakatulong sa confidence ko, nakatulong sa business ko. And yung iba kasi, iba yung mindset niya around this. So ano yung mindset niya about dressing well as men? Babalik ako dun sa kanina na depends sa occasion na pupuntahan ko. Kung formal yan, formal. Pero yung iba kasi, yung mukha talagang pangbata. Alam mo yun bro, yung like pwede namang okay, casual to, pero yung casual mo, classy pa din. You dress appropriately and you dress your age. 'Di ba? Pero iba yung alam mo yun, yung typical na let's be more specific. Yung typical na naka-cargo short, naka-cap, naka-t-shirt na maluag, na kahit anong okasyon, parang ganun lagi. Yun yung go-to. Na parang ganun mo bibihisan yung anak mong 5 years old eh. Pero bakit yun nga, yung mga lalaki ngayon, kalalakihan, hindi ko nilalahat hindi ko binabash. Kanya-kanyang style yan eh. Yes. Pero is there a value in dressing well? Will it help? Kasi sa akin nakatulong personally. So ano yung opinion nyo doon? Ano ako doon bro medyo, ako kasi honestly guys, halos lahat ng forma na daanan ko. Yun nga eh. Naging jejemon ako, naging punk ako, naging emo ko, halos lahat ng style bro, dinaanan ko depende sa uso. Nung high school ako, nag-elephant ako, nag-fit ako, depende sa kung ano yung uso nung panahon na yun. Kaya lang yung sinasabi mo kasi Coach MJ is may mga naiwan or yun na lang yung naging style nila. Dumaan yung iba-ibang generation. Parang nalock na sila dun sa ganung era. And hindi ko naman yun inaano kasi minsan nagmamalaking damit pa rin naman ako and depende dun sa style niya. Yeah. Minsan may edad na pero naka-hip-hop pa rin. Di mo alam, mamaya rapper pala yan or ano. So, hindi ko rin masabi. Mahirap din mag-comment, no? Kasi baka mamaya talagang style niya talaga yon. Pero kung tatapat mo dun sa sinasabi ni Coach MJ na medyo, adult na talaga na hindi nagbibihis na siya rin ang katatamaan kasi dun eh. Kumbaga, ano ba yung gusto mong image? Ano ba yung pinaparating mo sa tao? And ano ba yung pinupurso mo na
gusto mo ba maging businessman? Gusto mo ba maging rapper or what? Kasi kung businessman pinag-uusapan, haharap ka sa akin na ganun yung suot mo. Siyempre, yung respect din, hindi rin ganun kataas. Although, hindi ko naman sinasabi na hindi respectable yung mga nagsusuot ng ganun. Hindi ko sinasabi yun. Again, huwag niyo ako ibabash. Baka minsan, kailangan mong bumagay din dun sa environment. Saka ang totoo, judgmental tayo eh. Yes. May first impression na tinatawag eh. Kahit sabihin na natin, yes, everyone deserves respect. Yes. Pero in a business setting, 'di ba? In a business deal, you have to show them na, teka, seryoso ako. Kasi para sa akin, bro, yung dressing well, my opinion, aside from self-respect siya, it's more on respect do sa kausap mo that I'm gonna dress well, not to look good, but it's because I respect you so much, gagalingan ko. Yun yung akin, bro. Na, teka, respect, parang ganito, bro. Sa ibang bansa, culture, funeral, lahat nakasuit all black. Yes. Diba? Respeto kasi namatay eh. Actually, bro, tama ka dun eh. Kasi yung respect na sinasabi mo, yung judger, yung mga tao, let's say sa pagbebenta na lang ng real estate eh. 'Di ba sa Ayala kunyari, nagbebenta ng mga Ayala Premier. Pag nakitinin mo yung mga agent niyan, maayos ang suot, maayos ang relo, tinuturuan silang magbihis ng tama because hindi ka basta-basta makaka-close deal ng mga nandito sa taas, mga elite. Kung ang suot mo hindi appropriate dun sa pag-uusapan natin. You mentioned the right term for it. Kasi when it comes to style fashion, it's subjective, right? So may sarili tayong style. May sarili tayong take sa fashion. May sarili tayong gusto. However, ayun nga, it's whether you dress appropriately or not, right? So there are specific occasions that you need to dress appropriately for the specific occasion. Kagaya na sabi mo, pag funeral, dapat ganito yung suot. Pagka party, ganito yung suot. Pagka pambahay, ganito yung suot, right? So it's very subjective yung style, pero I think dressing appropriately is a must-have in order for us to, respect each other as human beings. Kasi syempre, just like what you said, if you dress inappropriate for a specific event, it's not only you, it's giving respect to, the third party or the other person behind the event or whoever hosted the event. Yan. So technically, it's appropriateness more than just, style ko to fashion ko to Tama, right? I agree. So, and in a specific appropriateness of the specific event. For example, wedding siya. Tapos nag-t-shirt ka sa wedding. 'Di ba? Nakakabastos naman sa ikakasal. Yes. Nag-t-shirt ka sa wedding ko. Kung ako nga nakataksido. Parang ganun. But when it comes to style and fashion, when it comes to wearing suits for an event, you can still put in your own style, own fashion, right? Kung gusto ko naka-black shirt ako, tapos ikaw naka-white shirt ka, so be it. It's your own style, own fashion. Basta formal wear tayo because we're giving respect to the event itself. Nakakatawa nga, umattend ako sa Miss Saigon sa Australia, sa Sydney Opera House. Bro, gulat ako sa culture. First time ever, nakakita ako ng performance, walang nagsa-cellphone. Kahit picture, kahit mag-check ng message. Like, they respect the opera so much to the point na pagpunta nila doon as audience, lahat nakasuit. Gulat ako kasi ako naka-polo shirt tapos may dala akong scarf kasi malamig ng konti sa Australia. Mga dating yung tao, akala ko mga performer. Parang lahat nakadress. Lahat parang a-attend ng ball gown. Cocktail dress, tapos mga nakasuit, may nakatoksido. Grabe yung culture, bro. Yun yung respect nila doon sa performers na kami, manonood kami, pero nakasuit kami lahat. Nakakatawa, bro. And ang tanong ko naman dito, speaking of culture din, and speaking of where you are, kasi both of you are extremely successful in your own way, no? Sa field nyo, I've seen Common Suits grow and I'm super proud of it, no? Kasi nakita ko itong simula nito nung pangalawa, pangatlong suit ko, nandun pa lang kami. Ngayon, nakakainganyo lalong bumili, nakakatawa. I'm really proud na that, at some point, I've seen this grow as a brand, as well as yung craftsmanship nag-grow pa rin. Nakakatawa, no? And you as well, sobrang successful. My question is, because honestly, I wanna influence people, especially younger generation, to dress well and to dress appropriately. Because there are non-rappers who dress like rappers. Yeah. Yun yung point ko Parang wala namang masama kung yun yung style mo. Pero sometimes, di ba, hindi nagmamatch. At some point, you also have to dress sa career mo
And sa tingin nyo ba, nakatulong sa career mo yung dressing well and dressing appropriately? Like, kung nakatulong siya sa career mo, how much siyang nakatulong? Like, in what level? It's like, kung hindi ka ba nag-dress well, may posibilidad ba na hindi ka ganito ka-successful ngayon? Like, if you can put a metrics to it, a measurement to it, better. Para maintindihan natin gano'n siya ka-importante. Kasi para sa akin, bro, extremely important siya. Because there are things that we cannot control. One, my hair. I had hair loss. I cannot control it. Yung pimples natin, it takes a lot of process. May gestation period yan. Kung magpapaayos ako ng mukha, magpapafacial tayo, may proseso yan, may papahid yan, I have to eat better, drink more water, less puyat, which is impossible for me right now. Pero may proseso yun eh. Yung skin natin, yung improvement, even my tats, may proseso siya. Pero one thing you can control na kayang gawin agad is how you dress. It is really controllable. Because alam naman natin, we can start and then work our way up. Lahat naman tayo nagsimula doon. Oo naman. But do you think malaki ba yung effect niya sa career ng isang tao? For me, sobrang laki. Kasi even nung nagsisimula ako, do you believe guys na nagtitraining pa kami? Para lang magbihis ng maayos, para kung anong gagamitin naming ballpen, anong itsura namin, anong itsura ng mga calling cards namin. So, lahat yun inaaral para tumaas yung image mo. Kasi kung hindi mo i-upgrade yung the way you look, I'm telling you, i-judge ka o itsura mo pa lang. So, kung kumbaga hindi ka aya-aya yung itsura mo, success sa pinag-uusapan na, medyo mahihirapan kang umakyat doon sa ladder kung gusto mong umakyat talaga na maging maayos. Kasi, you need people 'di ba? Na andun sa taas, sa level na gusto mong puntahan, and mahihirapan kang puntahan yon kung hindi ka nagbe-blend. 'Di ba? Kumbaga parang, okay, rapper ako, hip-hop ako, pero gusto mong pasukin yung hip-hop industry, ang suot mo, naka-emo ka. So, mahihirapan kang pumasok dito. So, ganun din sa business. Ito yung mga suot ng mga nandun sa taas. So, kung gusto mo, hindi ko sinasabing lahat pero mas madadalian ka pumunta doon. Kasi nagbe-blend ka na eh. Even maayos itsura mo, even nga yung the way we sit, the way we talk, even yung kung paano kami magsalita. Kasi bro, dati pag nagsalita ako, hip-hop talaga ako. Puro mura nga lumalabas sa bibig ko eh. Pero kailangan ko ring aralin yung mga ganong bagay para, kumbaga, gusto ko kasi makarating doon sa taas. May mga nagsasabi nga eh, ba't naman yung mga bilyonaryo ang simple manamit? Bilyonaryo na yun eh. Andun na sila sa taas eh. Hindi naman, bilyonaryo ka ba? Again, yung nangyari sa akin, pwedeng hindi maging effective sa'yo, pero yun yung naging way ko. So, hindi mo kailangan gayahin yun, hindi mo rin kailangan sundin yung sinabi ko, pero yun yung naging effective sa akin. Kasi literal, talagang jeje mo na ako before. Yeah. And hindi ako nahihiyang aminin yun. Kasi dahan-dahan, I know, kahit sino sa inyo, kung gugustuhin, kayang mag-improve. Yeah. Experience ko rin yun, gano'n yung buhok natin. So, what's the point in all of this? Yung mga music. Merong sinasabi sila, bro, no? Laging sinasagot na si Mark Zuckerberg, naka-t-shirt lang. Pero di ba, I think it's Brunello Cucinelli. It's also a brand of Loro Piana. Similar. So, mahal din yung t-shirt niya. Custom made yung t-shirt niya. Gusto niya lang yun. Pero, lintik ng mahal din yung t-shirt niya. Yes. Well, anyway, ikaw, what's your opinion on my question? So, when it comes to progression ng career, no? For me, it affected a lot, right? Well, specifically na being in this industry. In order for you to be able to buy my suit, you have to see how it fits a person, right? So, technically, how can I sell something that I don't believe in? How do I sell something that I've never experienced? So, ako, it directly affected me talaga. Kasi, syempre, gusto kong ipakita sa customers ko, sa potential customers, potential clients ko na this is how it will look, this is how it will feel. This is how much movement I can do with the suit that I'm wearing. Right? Yun yung key pain points, I would say, ng mga tao dito, or yung hesitation, bakit ayaw nila mag-suit eh. Kasi first, di sila makagalaw. Second, ang init. If I were able to give that perception na hindi ako naiinitan sa suot ko, komportable ako sa suot ko, hindi ako ilang, at saka nakakagalaw ako sa suot ko, then
it's gonna be easier for people to realize na, oo nga no, iba yung common suits. Yeah. Yeah. So, for me, it really directly affected me. Kasi, syempre, that's the only way for people to realize na, ganito pala siya. Kasi hindi pa naman nila nasusubukan and it takes us 3 months to create one suit, right? And not everyone is willing to pull the trigger to buy a good Loro Piana suit, right? So, which costs quite a lot, right, also. Kasi hindi naman siya... Price range. Yeah, hindi naman... ano na lang, inquire na lang pagka ano. But technically, right, it's an investment, right? And for my other customers rin naman, I saw the progression when it comes to taste. Right? From some folks who started with VBC, now they upgraded to Loro Piana because they saw parang going deep diving into the process. So, pakita mo rin, of course, Loro Piana is a lot cheaper than VBC, a lot more expensive than VBC, right? So, from there, pati financial capabilities ng tao nakikita. Yes. Right? Na they are able to afford something more because the suit that we made them before actually affected how they progressed. So that's that's based from how I heard from my customers na medyo matagal na. Right? Yun nga. So we've been in the industry for 5 years and I've encountered customers who started with the BBC na yun nga, they're also very thankful na yun nga, they were able to get that suit that helped them in their career. Now they're buying something even better. Galing, no? Actually, ewan ko napansin mo rin yun. Take note, guys. Yung first impression talaga, bro. Kasi nung una akong pumunta dito, bro, yun din yung problema ko. Malikot ako paano okay kilos. So, siya, nung nagsukat siya, di ba nakasuot siya lagi? Nung nagsukat siya, lumuluhod. Ang una kong pumutok sa isip ko, hala, hindi napupunit yung pants. Kasi di ba, bro, pag bumili ka lang ng suit kung saan-saan, hindi ka makaupo ng ayos. Hindi ka makatuwad. Hindi ka makagalaw. Parang nakasuot ng karton. No? Oo. Pero siya, parang, hala, kung magsukat, akala mo, alam mo yon, iba yung experience, iba yung buying experience sa common suits. So, yun talaga yung una ko napansin sa pagbibili ako dito. Kasi, maliban sa grabe yung service, makikita mo rin sa kanya na grabe yung suit niya, tapos naikikilos niya ng maganda. So, siguro, it's another lesson for us, especially people who do business. Tama yun, no? You have to be the product of your own product. Ako rin, guys, personally, sobra. Common Suits had been like a part of my brand. Ang advantage ko, sa lahat ata ng speaker, ako lang yung nauna na nausuhan ng bespoke. So parang, ang nangyayari tuloy, yung mga kapwa ko na influencer na nag-speak din in stage, hirap na hirap siguro maghanap sila kahit saan. Ba't ganun yung fit nung kanya? Parang iba yung fit nung kay MJ, iba yung sa amin, kahit mahal yung bilhin namin. So, naging part siya ng branding ko na pag sinabing MJ Lopez, parang iba siya magdala ng suit. Hindi nila alam, ito na yun. Hanggang sa nakakatawa nga, kasama na kita dito. Hindi rin nila alam kung gaano ka mahal. Kasi ito yung mahal nila. Ito yung mahal ni Ryan. Kaya ganito kami gumalaw. Saka hindi nila alam kung gaano katagal yung process. Yes. Kasi apart from babayaran mo siya, bro, you have to wait. And I think it represents success eh. Para sa akin, no? It's luxury is not just having the money, but the willingness to wait. Kasi mahabang proseso, bro. May pera ka na. Hindi pa rin magagawa suit mo eh. Alam mo yun, pero iba yung experience eh. Pipili ka ng mga botones, di-decide kayo gaano kalaki yung lapel mo, saan ipoposisyon yung botones, gaano kataas yung gaano kahaba yung pants mo, and all that. Yung custom nun, it feels like you deciding ano ba yung success para sa'yo. It's like, para sa akin, every suit is a manifestation of success. Dinefine ko siya, this is the success that I want. Ito yung prosesong dinaanan, nabuo yung suit. Yes. It is tailor fit for me. Correct. Just like any other person, magkakaiba tayo ng version of success. Now, to wrap things up, of course, mahaba na tayo, pero hinihintay ko yung short kung dumating. But to wrap things up, what's your final message to the young men who are still negative about, dressing well, especially suits? Kasi, para sa akin, it's, I don't know, hindi ko alam kayo, pero ako, bro, iba yung feeling pag nakasuit. Feeling ko nakakapa ako. Feeling ko sinuot ko yung uniform ni Superman. Kaya ewan ko lang, yung influence ko kasi, bro, bata ako, sino bang mga bida sa mga shows? 007, Pierce Brosnan, di ba? George Clooney. Yung mga James Bond, laging nakasuit. Tapos parang pag nakasuit, laging bida, laging iba sila.
Alam mo yun, yung, Kingsman, bro. oo, Kingsman, na pag dadating yung lawyer, ang sagwa nung suit, mali yung fit, pustahan tayo, talo yun, kaso nun. Pero dumating si Harvey Specter, di ba? Ang ganda ng suit, unat na unat, panalo yun. Parang there's always this narrative sa akin na pag well-tailored suit, pag ganun yung dumating, iba yung dating niya, siya yung bida, siya yung pinakang bida dito, siya yung magpapanalo. It's as if it is a uniform for success. Yun yung pinalakhan ko nung bata. Kaya grabe yung influence ko. So okay, what can you say about the younger generations na still negative pa rin sa pagdadamit ng maganda? For me, hindi naman siguro negative sila na magsuot ng mga ganitong damit. Ang nakikita kong challenge dyan sa kanila is yung budget. Kasi syempre, hindi pa nila abot sa ngayon. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang. Pero, siguro, maisasuggest ko na ilagay nyo sa list ninyo na kung nilalagay nyo dyan yung mga Lamborghini, yacht, travel, kumbaga ilagay nyo sa dream board nyo na to have a good suit. Kumbaga isama nila yun sa mga gusto nilang ma-achieve. Kasi dun din papasok yun eh. Once na nafe-feel mo to, trust me guys, pagka nakasuot ka ng maayos, and iba yung confidence na maibibigay niya. And iba rin yung feeling na kapag pupunta ka sa isang event or occasion, na pagpasok mo pa lang, parang nag-glow ka. Yung feeling mo nag-glow, yung itsura mo pa lang, yung dating mo, iba yung feeling na yun. I'm not saying na bumili ka nito or what. Parang, for me, i-ano mo lang, i-goal mo din. Kasi ako, hindi naman ako magpapagawa dito kung hindi na-introduce ni Brother MJ sa akin eh. And nung pagpasok ko dito, nakita ko na, si Ryan pa yung model. Sabi ko, kailangan ganyan din ako kagwapo pag nagsuot ako niyan. So parang, etong podcast na to guys, is, i-treat natin na, uy, may ganun pala. Yeah. Kasi hindi naman nila alam eh. Hindi nila alam na may ganito pala. Akala ko, bibili lang ako ng ganito or marami naman dyan na parang gagawin lang yung ano mo. Susukatan ka, yes. Pero, iba rin yung ganito. And I'm blessed na shinare sa akin. Brother, thank you so much na pag-share mo sa akin dito. And nag-enjoy ako doon. Even si Ryan, ang galing, no? Nakasuit pero umi-split habang sinusukatan ako. And kakaiba yun kasi ino-observe ko siya eh. Paano mo nagagawa? Sabi mo nga kanina. Paano nagagawa mag-ano dyan, di ba? Bumuka ka, lumuhod. Parang wala lang. Para ka naka-t-shirt lang. So, ganun siya ka-comfortable nung sinusukatan kami. And siguro, blessed tayo na nakita natin na may ganito pala. Kasi hindi siya basta-basta na, again, hindi nga siya sikat or what eh. Talagang by sharing siya eh. Di ba? Yung ganitong mga, hindi basta-basta makakapasok ka. And yun nga, guys, merong ganitong mga klaseng suit na hindi natin alam na may ganito pala. So, lagay nyo lang siya sa list ninyo. Yun lang naman yung advice ko. For me, like, when it comes to wearing suits in general, I think, well, for me, kasi for us, as common suits, one of our taglines is, your best wingman, actually. Kasi I think, as we progress in our journey, having a nice suit would actually help you progress, help you become more confident about who you are and who you want to be. So that's why yun yung one of our taglines, because we're here to be able to help you become a better version of yourself. So, yun nga, just like what you said, if kaya na, then everyone's more than welcome to even just consult and come over to really know more about the bespoke tailoring. Because I think makakatulong rin talaga siya with self-growth and self-confidence. So, yeah, we're more than happy to be able to share this with you, and thank you for having us. Ako naman guys, gusto kong ipaintindi lang sa inyo na ako ay customer dito. Nagbabayad ng mahal. Dinamay pa niya ako. Bro. It's like, of all the suit makers, they don't hire influencers. They don't hire artista. Yeah. They just show people, this is how it fits. Ito yung body type mo from real customers. Yeah. And that's what I love about this. Correct. Kaya ako, pinopromote ko siya eh. Kasi, kaysa kung saan kayo, dito kayo, sure ako maganda craftsmanship. Yeah. So, this is not a promotion, guys. This is just me encouraging you. Kasi honestly, there's no promotion here. For me, in my opinion, this is the only bespoke tailor in the Philippines who do this so well and do this so passionately.
Iba iba yung craft, iba rin yung passion nila. Bro, kasi, ewan ko, yung pagdating mo dito, ramdam mo, we will make you look the best you can. Wala kang mararamdaman na judgment, na, sino ka ba? Ito, kliyente. No? You won't feel like a client, actually. You will feel like a king. Yeah. Yung dito ka sa Common Sauce na ginagawa. Kasi, kita mo sa Ryan, nag-i-split kung saan eh. Tapos yung music, dapat nga ang music niya spaghetti pababa eh. Kasi, kung makasukat siya. But yeah, tama yung sinabi ni Brother Marvin na, you know, it's tama yun, no? Agree ako doon, ang galing, no? It's hindi nga nila hate. It's just that maybe they cannot afford it yet. Yeah, so guys, you can start with a basic suit, get a feel, pakiramdaman yung maigi, and then later on, we encourage you and hoping at naniniwala kami na tayo welcome, sama-sama tayo magpapa-tailor ng kanya-kanya nating bespoke suit. And looking forward to see you guys, and looking forward that we can influence a lot of men to dress well and to dress classy. So yun lang guys, maraming salamat. Anything else you wanna say guys? You know, you can check Marvin Fabis. Yeah, kita-kita lang ulit tayo guys sa TikTok, sa YouTube, tsaka sa iba-ibang social media accounts ko. So yun lang naman guys. At saan yung makikita si Common Suits? You can visit us through Instagram, Facebook. We have our website at commonsuits.ph. Same lang naman for all. Thank you. Kung gusto niyo makita kung gaano kaganda mag-fit ang Common Suits, punta kayo sa Instagram ko, nasa highlights. Lagi may story si Common Suits. So yun lang guys, I really hope na marami kayong natutunan dito. Please comment, please give us a 5-star rating and podcast, and please comment ano yung biggest takeaway nyo. If you're a man, you know, ano yung honest feedback mo dito. Kahit magalit ka, positive, negative yan, just comment. We will love all your like, support, and engagement. And with that, this is the end of the episode. And always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez, and see you soon.